Salamat sa mga awitin ngayong hapon. Let us turn our Bibles naman to the book of Job, Job chapter 11 in verse number 16. Job chapter 11 on verse number 16. Okay, one verse only. Ito lang ating pag-aaralan ngayong hapon. And tayo po ay tumayo. Let us all stand. And atin pong babasahin isang talata from Zophar. Zophar is supposedly a friend who came along to comfort Job because Job was having a lot of difficulties in life. Pero ito, mga advice nila kay Job. And it would be a good advice for all of us. Job 11 verse number 16, because thou shalt forget thy misery and remember it as waters that pass away. Okay, ang title natin, Forgotten Misery. Forgotten Misery. Let's bow our heads in prayer. Father in heaven, we pray that you will bless this message. Help us, Lord, as sometimes we go through difficult situations and troubles and sorrows. We pray that you will help us to forget all of them, and like water that passes by, help us, Lord, and minister to our hearts. Ikaw po nakaalam ng bawat pangailangan. Ganon din naman sa mga bisita. Those who are here but they're not saved yet, ikaw po ang magbigay sa kanila ng pag-asa ng langit at buhay na walang hanggan. At ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Salamat, you may be seated. Forgotten misery. When we started, when you start reading the book of Job, you will quickly figure out na talagang napakalaki ng problema ni Job. Because in the first part, you know that there was a conversation between God and Satan, at parang merong konting sabi ni Satan, the reason that Job is good to you is because of the blessings that you give to him. Now, if you think about it, sometimes ganun nga naman ang Kristiyano. Bakit nagsisimba? Kasi maraming blessings. Pero pag may problema, hindi na magsisimba. But so what happened was, ang sabi ng Panginoon, okay, basically, sabi ng Panginoon, okay, go ahead and remove all the blessings. Just do not take his life. And so nangyari, si Job ay dumaan sa napakaraming problema. He lost his cattle. During the time, wala namang business like today. They have a lot of cattle, and that is their source of income, milk and cheese and meat. And so mayaman si Job. So what happened, because God allowed Satan to touch his wealth, edi naghirap ang Job. And then, hindi lang yun, he lost all the children. Sabi nung iba, just the young men. Sabi nung iba, no, that 10 children were gone. Probably naman nga. And then the wife also decided to, sabi niya, if I were you, I would just curse God and die. And so Job was left alone. Wala na siyang kasama. And then the 3 friends came along to encourage Job. Ang problema lang, alam mo, tama naman sinasabi nila. The only problem was, Job was not guilty of all their accusations. Sabi kasi nila, the reason you're going through this is because there is sin in your life. Totoo ba yun? Well, in the case of Job, si Job ay matuwid na tao siya. Hindi yun ang dahilan. Kaya bakit siya dumaan sa ganon is because of the conversation between Satan and God, na parang sinasabi ni Satan, ganon yan. So ang Panginoon, to prove him wrong, sabi niya, sige, tanggalin mo yung mga pagpapala. Pero again, mga kapatid, nakakalungkot minsan, ganon ang Kristiyano. Pag may pagpapala, they are faithful. Pero pag walang pagpapala, you cannot find them anywhere near the church. So yan ang minsan kasi totoo yan. Alam ni Satan ang psychology.
And so, ginamit niya kay Job. The only thing is, si Job was not guilty of all of that. So Job was miserable, and he cannot seem to forget all of his miseries. So, kaya sabi ni Zophar, alam nyo, sabi niya parang sasabi ni Zophar, alam mo, makakalimutan mo lahat ang problema na yan. Kagaya ng tubig na parang ibinubo, makakalimutan mo yan. And ngayong hapon, yun ang gusto ating mangyari. Kung may problema kayo, kalimutan nyo na. At yan ang payo sa atin dito sa ni Zophar. And that is the best thing that can happen to any misery, to any problem that you might have. For it to go away like water being poured out. At nawala na. And so, that's a good advice. If you are in sorrow, my hope is that you will also forget them. Kasi wala naman taong walang problema eh. But you cannot live your life, in pain. Kasi ganito eh. You probably cannot forget the fact you cannot forget the fact of what happened. But you can forget the pain. Pwede kang dumadaan sa pagsubok pero wala kang pain eh. And that is what we'd like to study tonight. And itong mga ganito, mga pain and depression, pag hindi pa kayo na-depress, ako na-depressed na eh, before I became a Christian, it's a hard feeling, parang walang pag-asa. And I can somewhat relate to those who commit suicide. Yung mga nag-suicide. Kasi ba ikaw pala yung na-depressed, you feel like there's no other way. There's no other way to solve this problem of yours. Kaya gano'n ang ginagawa nila. Pero syempre, hindi totoo yan. Ito no, depression, it feels like forever. Kaya mahirap ang ano na yan eh. Pero ang maganda, if you're a Christian, God can turn it around. And sometimes, pag wala na yung problema, isipin mo, bakit ba ako nahirapan ng mga time na yon? Simple lang naman pala. Di ba? So, 3 things. Number 1, the misery of believers. Yung ating kala mo kahit tayong mga Kristiyano, meron din tayong mga problema eh. Meron tayong problema. Troubles happen to all of us. We think, and sometimes when we suffer, we think that we suffer alone. Hindi ka nag-iisa. Lahat tayo meron pinag-iisa. Naku, paano ba tayo, sa mahal ng krudo? Ang daming may problema. Yung mga jeep drivers, hindi na magmamamasada. Bakit? Napakamahal eh. Isipin mo, if that is your source of income and you cannot drive your jeep, malaking problema. So, kahit tayo, lahat naman tayo siguro may problema. So we go through them, but the only thing is magkakaiba tayo ng pinagdaraan ng problema. Yung iba financial, yung iba spiritual, mas mahirap yun, spiritual. Yung financial, kikitain mo pa pero spiritual, pag napalayo ka sa Diyos, napakahirap. And because, listen, our only hope parati, anuman ang usapin, parating ang Diyos. Kaya may awit, diba? Jesus is the answer in the world today. May awit na ganyan. And wala siya talaga sagot. That is why if you're a Christian, may pag-asa tayo eh. Kasi lahat tayo nagkakaproblema. Even the Lord was referred to as a man of sorrows and acquainted with grief. Ang dami niyang problema. Mga tao lalapit sa Kanya at alam naman niya, nababasa niya ang mga puso, hindi tama ang kanilang mga pakay. So, this road to heaven will be full of stones and rocks. Magiging mabato ang ating landas patungo sa langit. And that's why, if you will recall the children of Israel, when they were leaving Egypt to the promised land, ang dami din problema. Yun ay larawan natin. Ganon din tayo. And so, maganda maging Kristiyano. It is a joyful thing to be a Christian and to be forgiven of sins. But we will always have sorrows kasi sa ating paglalakbay. Siguro nga mas marami tayo kasi tayo conscious tayo sa mga, alam mo ang unsaved. They're not conscious about living. They just live their life. Wala lang kahit problema. Hindi, parang wala eh. But tayo mga Kristiyano, napaka-sensitive natin sa mga detalye. Kaya siguro tayo minsan nagkakaproblema. Masyado tayong, yung mga bagay na wala naman ay nagiging meron.
You know, that's why hindi naman problema nagiging problema. So dapat pag-aralan din natin 'yan. Pero lahat tayo meron. And sometimes pag may problema tayo, ang iniisip na lang natin yung ating mga how we were delivered in the past. Kasi alam mo, wala kang pera ngayon. Pero isipin mo nung araw nga wala rin akong pera. Nung kayong mga Bible student, wala kayong pera, kayo nag-aaral, wala rin akong masyadong pera. Tapos travel pa, layo ng aking school, from house to school, ang lapakalayo. Pag isipin mo, nakatawid ka naman. Sometimes dapat isipin mo yung ganyan eh. And be comforted by your past experience. Because in the past, you had the same dilemma, pero nakatawid ka. So, para ba nagkasakit ka, gumaling ka naman, nagkasakit ka na naman, isipin mo gagaling ka naman eh. Di ba? So, marami tayong problema. Kahit tayo'y napatawad sa kasalanan, sorrows will be a part of our daily life. But God will send us the trials so that God can teach us a lesson. Alam mo, ang Diyos, walang sayang na problema pinadala sa atin kasi meron siya layunin. Kasi ang Kristiyano, sad to say, hindi tayo natututo hanggang tayo pinapalo. Kailangan mo na paluin tayo eh. Kailangan mo na walang pera, magta-tights na nga ako. Ay talaga. Kasi ganyan tayo eh. Alam ng Diyos yan, na tayo para mga bata, pag hindi tayo pinalo, hindi tayo tumitino. So anong nangyayari? Papadala siya ng pagsubok. Psalm 119 verse 67. Pakinggan nyo to. Psalm 119 verse 67. Before I was afflicted, I went astray. Before I was afflicted, I went. So it's good that he was afflicted. But now have I kept thy word. Ay kung walang affliction, he will not keep God's word. Kita niyo yan, ano? Kaya tayo mga kapatid, let's learn from mga verses like that. Kaya ka may affliction kasi. Di ba? Because, you went astray. Paano ka ibabalik ng Panginoon? Kami mga sheep, paano binabalik? Pinapalo nung shepherd. Ginaganyan pabalik. Kasi naglalakad, isa naman pagpunta dito, o saka pupunta, pinapalo para bumalik. Ganon din tayo eh. Hebrews chapter 12 verse 11. 12 verse 11. Now, no chastening for the present seemeth to be joyous but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. So, the chastening is something that we do not like at the moment. Pero sa totoo, ang laking bagay na tayo ay pinalo ng Panginoon kasi nagdala sa atin sa katuwiran. So kung meron tayong I'm not suggesting that if you are going through a difficulty, pinapalo ka ng Diyos. Hindi. Pero alam natin na ang Panginoon ay ganon minsan. And again, kung hindi man yun bunga ng, di ba, Paul was always in prison. Si Paul, ang dami niyang problema. Hindi naman ibig sabihin, pinapalo siya ng Diyos eh. Kaya lang talaga, Paul was learning a lot from all those experiences. And ganun din tayo, huwag tayo mag-judge. Nako, kaya nagkaganon yun kasi may problema yun eh. Hindi. Talaga lang, that's the way to teach Christians. Kailangan minsan tayo ay dumadaan sa mahirap na mga kabanata ng buhay so that we can learn the lessons that God wanted us to learn. So, pag tayo naroon, di ba sabi dyan, verse 11, pag pinapalo, hindi maganda, hindi tayo, we're not being joyful. Nevertheless, later on, it would give us fruit of peace and righteousness. So later on, tayo ay natutuwid. And and let us not lose hope. It's like planting. It's like when you plant rice, nagtanim ka, you do not lose hope na nawala yung seed. Hindi tutubo yon. Kung meron tayong pinagdaraanan, ay hayaan nyo lang. Meron ang Panginoon na ginagamit niya yan somehow. Hindi ka man pinapalo because of wrongdoing, but God will use
the misery to teach us a lesson. And I'm sure si Paul kaya napakahusay, ang daming pinagdaan ng problema from mga kapatiran, Roman Empire, sa mga mga pinagdaanan niyang mga iba't ibang karanasan. Now, tayo mga mananampalataya, we need to, ang sabi diyan, kalimutan mo yung problema, di ba? Now, you will forget them. Number one, by the passing of time. Alam mo, malilimutan naman natin talaga yung mga problema na yan by the passing of time. Alam mo, sabi, naalala yung sinasabi nila, time heals. Time is a good healer of problems. Maraming nagagamot na problema. At first, it seems na mahirap, pero alam mo, ang problema after a long time, you get used to it, nasasanay ka, tapos nagfe-fade. Minsan, hayaan mo lang lumipas ang panahon, at meron talaga nagagawa ang panahon. Pag hindi ka bumilang ng mahabang panahon, minsan mahirap. Pero bumilang ka ng panahon, and you will realize that the sorrow will go away. Diba? Ganun talaga siguro eh. And then, pag nilingon mo pabalik, sabi mo, tama nga naman, wala nang problema. Nawala. Hindi lang yan. You will forget your sorrows by months without trials. In other words, darating ang panahon na, bagamat may pagsubok, no? Darating minsan ang panahon sa atin na wala tayong pinagdaraan ng problema. And pag wala tayong pinagdaraan ng problema, halimbawa, mag-ayos ang kalusugan. The finances are okay. Walang mga problema. In other words, smooth sailing. Pagka ganyan minsan, nakakalimutan natin ibang mga problema kasi nga, katulad sa church natin for instance, wala man tayong problema na, di ba kahit may problema pa rin na konti, okay lang yun because we go through months without really dealing with difficult situations. So because of that, yung mga problema natin na mga pakonti-konti, parang nawawala. Kasi minsan pinagpapala tayo ng Panginoon, tapos parang ang nangyayari, nalilimutan na natin yung mga problema talaga natin kasi dumadaan tayo sa pagpapala ng Panginoon. And si Job nga si Job later on, di ba, pinagpala siya ng Panginoon, naging doble ang kanyang sheep and oxen, and nawala yung mga anak niya. Nagkaroon ulit siyang panibagong mga anak. O siguro so nag twice as much ulit siya. So minsan dadaan yung panahon na wala tayong problema, na ginagamit ng Panginoon yun, I think, to heal us. Hinihil tayo, marami tayong ibang mga sugat, hinihil ng Panginoon. And number 3, by God's mercy. Ang Panginoon ay merciful. Hindi tayo basta pababa. Alam mo, Panginoon, hindi siya parang sadista. Hindi siya sadistic. Na gusto niya tayo naghihirap. Maghirap kayo para kayo matuto. Gusto kayo, ako nga naghihirap. Maghirap. Hindi ganun ang Diyos. And so by God's mercy, itong mga problema natin ay mawawala. Again, I'm not saying totally na wala, pero makakalimutan. Yung bang parang wala kang problema. Si Paul naman, hindi naman wala ng problema, pero tinamang buhay niya, by the mercy of God, naaayos yung, saka hindi lang yan, naaayos minsan ng problema. Hindi pagkakaunawaan and all of that. And so, God can soon turn our captivity, then it will be over. Mawawala kasi yan ang ginagawa ng Panginoon. Minsan, inaayos ng Panginoon ang ating problema. And we just do not know kung ano ang ginagawa ng Panginoon. In God's mercy, padaanin ka sa ganyan, and then after a while, mawawala. In other words, may mga, para baga may mga pagpapala na naghihintay sa atin. Kung alam lang natin kung ano ang darating na pagpapala because we're going through a difficult time, makikita tayo masaya.
Kaya lang hindi natin alam eh. Hindi natin alam kung kailan o papaano ang Panginoon magdadala sa atin ng kagalakan. So, sa ganyang mga paraan, ay pwede nating makalimutan ang ating mga problema. And again, lahat naman tayo meron. Kaya dapat isipin natin yung sinabing advice. Pag may problema ka, sabi diyan, thou shalt forget thy misery. Forget your misery. Now, be of good cheer because you will forget them. Si Joseph, napakadami din problema. Matagal si Joseph sa Egypt. When he was sold by the brothers, nandun siya, pinagbintangan, nakulong. And later, naging siyang hari. Pero parang siya naging hari. Or you would say, ngayon, Prime Minister. Nakita ni Joseph that the way to save the nation ay yung nangyari sa kanya, kasi kung hindi siya naging second in command, hindi niya matutulungan. Lahat sila mamamatay sa gutom. Si Joseph ang nakapag-solve ng problema ng buong daigdig. Therefore, in other words, dati problema din si Joseph eh. And then later on, nakita niya, ganun pala ang ginawa ng Panginoon. You know, that is why ang pangalan ng kanyang isang anak ay Manasseh. You know what it means? Forgetfulness. Because sabi ni Joseph, because God made me forget all my toil. So, yun ang pangalan ng kanyang anak, forgetfulness. Sapagkat doon, di ba? Kasi nagkaroon siya ng problema and then inayos ang Panginoon. And then, nawala na ang problema niya, nalimutan na niya, at tayo rin, bagamat may problema tayo ngayon, yan ay dapat nating, in other words, wag nating hayaan na yan ay maghari sa ating buhay kung hindi kalimutan natin at ipagtiwala natin sa Panginoon. Kagaya daw ng isang manganganak. Ang isang manganak, talagang problemado bago manganak. Pero pagkatapos ng anak, di ba sabi ni Paul, nakita niya yung kanyang anak, siya ay naggagalak at nalilimutan niya ang kanyang mga pagdurusa. Di ba? Kasi may anak na eh. Di ba? Nakanak na. Ay, salamat. Di ba? Kaya dapat mong daw gawin, tingnan mo yung ginawa ng Diyos at yung maaaring pwedeng gawin. Again, kung alam lang natin ang gagawin ng Panginoon in the next few weeks, magagalak tayo. Pero hindi natin alam eh. Pero asahan natin ang Panginoon, nalalaman niya ang ating kalagayan at siya ay gumagawa para tulungan tayo. Okay, pangalawa, the misery of unbelievers. Now, ang unbeliever talagang maraming misery, tanggap natin yan. If you are living a life of sin, talagang hindi magiging maganda ang buhay. Because wala kang tagapagligtas eh. In other words, it is going to be a miserable life if you live your life without God. Napaka-basic yun eh. Diyos ang sagot sa lahat ng ating pangailangan at problema. Wala ka naman Diyos. Now, minsan may mga tao, they feel like parang hindi sila maliligtas, hindi sila makalapit. Tapos, at the moment, ang daming problema. Pag ikaw ay hindi ka mananampalataya, anong naramdaman mo? Ay you are guilty before God. How can you feel good about that? Wala talagang unbelievers na mawawala ng misery sa buhay. Kahit na sabihin mo, hindi, masaya naman ako eh. Masaya ka lang ngayon. Pero parang yung mga nagiinom, masaya yan paglasing. Pero pag nag-aaway na sila doon sa kanilang, o kaya magbabayad na, o kaya hindi na masaya eh. Masaya lang naman yan pag ikaw ay, gano'n naman ang kasalanan, di ba? Ang kasalanan naman kahit paano masaya. Di ba? Kasi may saya din naman eh. Kaya lang, hindi naman tunay na kasiyahan. So, ang unbelievers, because you are living in sin, hindi talaga magdadala ng kapayapaan. Now, how do you fix it? Balik tayo sa Job 11. Look at verse 13. Number 1, what do? You look to Christ. Verse 13. If thou prepare thine heart and stretched out thine hands toward Him, the first thing you need to do, kailangan ikaw ay maligtas. Kailangan ay abutin mo si Kristo.
Kasi kapag hindi mo naabot ang Panginoon at hindi mo naunawaan ang kanyang ginawa, hindi ka pwedeng mabagong buhay. Hindi ka mapapatawad kasi si Kristo ang tagapagligtas. Hindi ka maliligtas. Anong pakiramdam meron ka? Pag alam mo na you're not even going to heaven like the rest of, the rest of your friends. Walang kasiyahan sa ganyan eh. So that's why, if you are unsaved, you need to do something about it. And the first thing you need to do is you need to look to Christ. Sabi dito, prepare thine heart and stretch out thine hands toward Him. In other words, umabot ka sa Panginoon. Kapag hindi ka umabot sa Panginoon, ay walang mangyayari. Kailangan umabot ka and trust His atoning work on Calvary. Kailangan maintindihan mo bakit siya namatay. Ano ang kanyang ginawa? Bakit ganon? Kaya ang tanong dyan ay, tinanggap mo na ba si Kristo? Because if you have not trusted in Christ, if you have not believed and repented of sins, ay maglalangoy ka talaga sa maraming problema. Although I know, marami ngayon unsaved na parang wala lang. Parang wala nga problema eh. Di ba? Pero I doubt, kung tayong mga Kristiyano may problema, yung pa kayang wala kay Kristo. Tayo nga may Kristo na, may problema pa. Sila pa kaya. Kaya lang siyempre, naitatago nila yan. Naitatago. Madali namang itago ang problema. You think our politicians have no problem? They have a lot of money, but don't tell me walang problema mga yan. Una, problema nila saan itatago yung mga pera nila. So maraming problema. Kaya dapat hanapin si Kristo. Sapagkat ang sabi sa Panginoon, if you seek Him, you shall find Him. The problem is you are not seeking. Yan ang pangako eh. If you seek Him, you shall find Him. Kaya dapat lumapit. Pangalawa, verse 14. If iniquity be in thine hand, put it far away, and let not wickedness dwell in thy tabernacle. In other words, pangalawa, you have to flee from sin. Kailangan takasan mo kasalanan. Kasi pag kayo nasa bisyo, ikaw ay nasa kung ano-anong kasalanan, ay hindi mawawala ang iyong sakit ng ulo. Yan, tama yung sakit ng ulo. Hindi ka mawawala sa ganyan. kasi kalaro mo ang kasalanan. Para ka nagsusugal, kalaro mo ang kasalanan. Wala naman nananalo sa kasalanan. Wala. So, in Luke 13, ang sabi, except you repent, you shall all likewise perish. Kapag hindi ka nagsisi, ikaw ay mapapahamak. So the question is this, is there any unrepented sin? Merong bang bagay na hindi pa naiiwang kasalanan? Pag hindi ka pa naliligtas, dapat kay Kristo lumapit para ma-save. And then, so lahat ng kasalanan dapat, pagsisihan o anuman yan, because kung pag mabubuhay tayo sa kasalanan, hindi tayo pwedeng maligtas. The only way para maligtas, kailangan iwan natin ang mga kasalanan. And you will forget the misery, all your miseries, only if you are saved. So what you need to do is to give up your sins and trust Christ as your Lord and Savior. Wala na pong iba. Para maiwan ang ating mga misery sa buhay, kailangan tayo po'y maligtas. Now, even after salvation, you must continue to part with sin. Kasi sabi dyan, and let not, di ba, if iniquity be in thine hand, put it far away. So, iwan mo kasalanan. Pero sabi, and let not wickedness dwell in thy tabernacles. Okay, after you become a Christian, you must continue to part with sin. In other words, sin cannot dwell with you. Hindi pwedeng manahan ng kasalanan sa atin. Kasi kahit pag ikaw ay naligtas at nagpatuloy ka sa kasalanan, wala din eh. Kailangan pag ikaw ay naligtas, mawala ang kasalanan sa ating buhay. Dapat ganon. Okay? Tama mga bata, pag sila ay, we don't tolerate their, yung mga bata, gawin ko anong gusto nila. We don't do that.
Pag kayo nakakilala sa Panginoon, you cannot tolerate yung mga kasalanan sa atin. Dapat magtagumpay tayo dyan. Now, after salvation, pag tayo naligtas na, yung mga bagay na yan ay ating makakalimutan na. Pag basta tayo maligtas. Paano? For instance, number 1, by giving you a full pardon. Pag ikaw ay naligtas na, alam mo bakit mawawala yung mga problema? Kasi napatawad ka na eh. Oo nga, marami kang kasalanan ginawa, kalokohan ginawa. Pero pag kayo napatawad, that's it. It's all over. When you receive the full pardon, wala na tayong kailangang alalahanin. Because all our sins can be forgiven. Pangalawa, by all the blessings of being saved. Pagka kasi tayo po inaligtas, paano natin makakalimutan ang ating mga misery? Kasi when we become a Christian, when you read the Bible about how you were justified, kung paano ka dinamitan ng katuwiran ng Diyos, kapag naisip mo na yung lumang buhay mo, wala ka na dyan, at malaya ka na, sa kamalaya, pinag-aralan natin, you are free sa buhay ng katuwiran. Kahit anong problema meron ka, pag ikaw ay naligtas, mawawala na lahat eh. When you think about anong ginawa ng Panginoon sa'yo. Di ba, mapakalimutan mo yung lumang buhay. At ikaw ay magdadamit ng panibagong buhay. Yung kapayapaan sa iyong puso, dati wala ka naman yan eh. Now that you're a Christian, meron ka ng peace sa iyong puso. You have the privilege of prayer. You have the privilege of fellowshipping with God's people. Nagbabasa ka na ng Bible, natututo ka na. Alam mo, ang palad natin, because sa buhay na ito, napakadaming hindi mo maipapaliwanag. Pero sapagkat may Bible tayo, tayo ay nagagabayan ng Diyos eh. Kaya anuman yung mga problema meron tayo, once you become a Christian, yung mga problema na yan ay makakalimutan na natin. Kaya kaya ang kailangan dyan, iwan ng kasalanan. Because if you will only come to Christ and be a Christian at iwan mo yung mga kasalanan, then you will forget all the misery. Kasi talaga sa totoo, pag go and save, ang daming problema. Ang dami mong problema to which you do not have a solution. Wala eh. Pag unsaved ka, anong solution meron ka? You go to anong gagawin mo lang? Mag-inom. Wala naman solution ng mga unsaved. Kasi wala eh. Where do you go? You go to the battle, and that's it. And that battle will only aggravate your situation. Hindi mo makakalimutan ang problema. Ang kailangan mong gawin, lumapit ka kay Kristo, isuko mo lahat, humingi ka ng tawad, manampalataya ka, pa ikaw ay naligtas, tapos ang iyong mga problema sa buhay. Kung may mga problemang bago, you can deal with that. Ganon din sa ating mga mananampalataya who are backslidden. Marami yung backslidden Christian. Marami ding problema yan. Anong dapat gawin? Iwan mo ang kasalanan, manumbalik ka sa Panginoon. Because if you're a Christian and you're living a life of sin, I don't care if you give a lot of money, if you come to church a lot, pag may kasalanan pa rin, parating hindi tayo mapapayapa. Parating iwaksi ang kasalanan because, walang ibang sagot. Kailangan iwaksi ang kasalanan. Okay, we'll close. The end of misery. When the misery will go away talaga, kapag tayo nasa langit na. One day our misery will be over. Verse 16, forget thy misery and remember it as waters that pass away. In other words, pag-iisipin mo, pag tayo ay nasa langit na, wala na talagang problema. Wala nang kahirapan, kasalanan, wala nang tampo, wala nang depression, wala nang bills, wala nang tears, wala nang pain and sorrow and kung ano problema. Napakadaming problema minsan, parang pag-iisipin mo mga problema, hindi mo na malaman kung paano ka mabubuhay. Di ba? Ang hirap ng may problema. Hindi mo na malaman kung paano. But if you think about it, pagdating sa langit, wala nang problema talaga. Puro kantahan na lang tayo doon. Puro fellowshipping, singing and joy
And God shall wipe away all tears. Revelation 21 verse 4. Wala na tayong magiging problema. Pero makarating tayo sa langit. In heaven, walang sorrow. Not even a trace of it. You know what I believe in heaven? I believe God will erase our memories. Kasi hindi ka pwedeng matuwa pag maalala mo lahat yung mga bagay na hindi mo pwedeng maalala. And I think in a way, God will probably erase some of our memory. Because you're in heaven. Awa ko if there's another way. Pero in my mind, God will have to do that. Tanggalin yung mga bagay na hindi natin dapat maisip o kailangan maisip. Pero isang araw magwawakas ang ating lahat ng ito. And so, final advice is this: let us not live on the comforts of this world. Alam nyo, akala natin, para mawala ating problema, madali na yan, magpakayaman ka, magpakasikat ka, marami kang pera, marami kang pambayad, marami kang hindi, alam mo, yun ang marami kasing false joy. Na pag ikaw ay nabuhay para sa mundo at ininvest mo lahat ang buhay mo sa mundo, hindi ka rin maging masaya. Because we know that that's not the source of joy. The only source is Christ. Kapag hindi kay Kristo, hindi mo makukuha yan. Kapag ang parating sagot ay pera, kayamanan, katagumpayan, kasikatan, hindi mo maabot yung dapat maabot mo kung ikaw ay na kay Kristo eh. Kahit na anong gawin, kahit na anong kasikatan, ay wala. You take Esau for example. He was only interested in the worldly comforts. In the comforts that this world can give him. So anong ginawa niya? Pinagbili niya yung kanyang spiritual inheritance sa kanyang kapatid. If you will remember, sabi niya, Jacob, ano bang mangyayari sa aking birthright? Kung ako'y mamamatay sa gutom, hindi na nagtiis di ba? Yung pinagbili niya. And so he was miserable the rest of his life. Kasi nakafocus siya sa comfort ng kanyang katawan, sikmura, di ba? Yan ang kanyang focus. Si Jacob, hindi. Gusto ni Jacob maging panganay. Para yung blessing ng tatay, akong tatanggap. Kung ayaw mo kuya, akin na lang. Pero, pakainin kita, so ibigay mo sa akin. Mali din naman si Jacob. Bakit mo naman ginawa sa kapatid mo yan? Pero yung ginawa niya bakit niya ginawa? Kasi the brother could care less. He doesn't care. Sa'yo na, kung meron pa akong dalawa, bibigay ko pa sa'yo ulit Ganon si Esau. He did not care for the things of God, but Jacob did care. Yun lang, kinuha niya sa maling paraan. Pero again, one day, matatapos yan lahat. Ngayon, kaya sabi ni Zophar kay Job, Job, forget all your misery. Pour it out like water. Tayo, alam mo, that is a good advice. Tayo pong mga manampalataya, magandang advice yan. Kalimutan natin mga problema. Maraming problema. Sa economy, may problema. Sa gobyerno, may problema. Di ba? Sa gobyerno natin, magbabarilan yung dalawang wala na. Tapos tayo ngayon ang may ipit sa barilan. Tapos, of course, may crisis, may Middle East crisis. Di ba? Hindi naman tumataas ang sweldo. Tumataas ang bilihin, di ba? Hopefully, this will be temporary. So, sana maging temporary itong mga kaguluhan, babalik sa normal. But I don't know. Because, before the Lord comes, marami talagang kaguluhan. Kailangan tayo nakahanda. Pero kung meron tayong mga misery sa buhay, remember, it happens to all of us. Walang taong walang dinadala sa kanyang puso. Wala. Lahat meron. And as believers, malilimutan natin yan. If you let time go by, time will heal your sorrows. And then of course, minsan ang Panginoon magpapala. May mga panahon na wala tayong pinagdaraanan. So okay din yun. Makakalimutan na natin, di ba? Ang mahirap ay sa mga hindi mananampalataya. Kasi pag hindi mananampalataya may problema, wala naman siyang tatakbuhan. Ang tatakbuhan niya ay ang isa lamang naman, ang Panginoon. And if you are not yet saved, ang dapat mong gawin,
tanggapin mo si Kristo, manampalataya ka, at I tell you, God can fix your problems. Ano mga problema yan? Ay mga kabigatan sa buhay ng pamilya, sa buhay ng mag-asawa, God can fix them. Basta ipagtiwala natin sa Panginoon. And so I say, look to Christ, tumingin ka kay Kristo, abot mo yung kamay, talikuran mo ang kasalanan, at bahala ang Panginoon sa iyo. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, God can help you solve it. Okay, so tayo tumayo, tayo mananalangin, let's all stand. Tayo manalangin. Father in heaven, we thank you for the Bible and for the scripture that tells us that even though we might go through some troubles in life, some miseries, we can forget them. And at least, ikaw Panginoon ay aming Diyos na nakilala. Meron kaming sandigan, meron kaming sandalan. Meron po kaming maglulutas para sa amin. If we only trust you and your timing, kung kami Panginoon ay magtitiwala sa iyo, ito po mga problema na ito na dumadaan sa amin na iyong mga anak ay amin pong makakalimutan. Ito po'y dadaan kagaya ng tubig na nabubo sa lupa. Ito po ay aming sadyang makakalimutan balang araw. But I pray, Lord, that you will bless those who are here, who are not saved yet. I pray that you will help them to find Christ. Matagpuan po nila ang iyong biyaya sa magitan ng iyong anak na si Kristo. Ibinigay ang buhay sa krus ng Kalbaryo upang ang aming kasalanan ay kanyang matubos. Siya po ay maghihirap upang hindi na kami maghirap. Siya po ay mapahamak upang kami ay mawala ang kapahamakan sa amin. And I pray that you will direct people tonight to look to the Savior and to put their faith and trust in Him bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Tulungan mo din po kami na yung mga anak. May mga pinagdaraan ng kabigatan sa aming mga puso. Tulungan mo kami magtagumpay at ang mga ito ay sadyang aming makalimutan. Ikaw po ang magpala at gumawa sa amin at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. While heads are bowed and eyes are closed, this evening, if you'd like to come for prayer, kung meron kang mga bagay na gusto mong sabihin sa Panginoon, you are welcome.